Patayin mo ako! Iputok mo, Deng! Patayin mo ako! Mabigat ang hangin sa paligid habang nakatayo sina Ramon, Tanggol at Enteng sa gitna ng katahimikan na puno ng galit at pagdadalamhati. Hindi na napigilan ni Ramon ang sarili, agad niyang kinuwelyuhan si Enteng, mariing tinatanong kung paano nalaman ni Rigor ang kanilang plano at kung bakit tila handa ang mga pulis nang dumating ang grupo. Nanginginig ang boses ni Ramon, hindi lamang sa galit, kundi sa sakit ng pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Ngunit si Enteng ay nanatiling tahimik. Nakayuko, umiiyak at hindi makatingin sa kanilang mga mata. Nakita ito ni Tanggol at mas lalo siyang nagalit. Hinawakan niya si Enteng sa kwelyo at pilit pinatayo, hinihingi ang katotohanan. Ngunit walang sagot. Tanging luha at katahimikan ang isinukli ni Enteng, katahimikang mas masakit pa kaysa anumang salita. Alam ni Rigor na nandun kayo! Dad! Hindi ko alam. Sa patuloy na pananahimik ni Enteng, tuluyan nang sumabog ang galit ni Tanggol. Hindi na niya napigilan ang sarili at sinuntok si Enteng, dahilan upang mapahiga ito sa sahig. Nanginginig si Enteng, hindi sa sakit ng suntok, kundi sa bigat ng kanyang konsensya. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Tanggol. Agad niyang inilabas ang kanyang baril at itinapat ito kay Enteng. Nangingitim ang kanyang paningin sa galit at sakit. Para kay Tanggol, hindi katanggap-tanggap na si Enteng lamang ang nakaligtas. Napatanong siya kung bakit wala man lang ginawa si Enteng upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Sa kanyang isip, ang katahimikan ni Enteng ay tila isang kumpirmasyon ng pinakamasakit na hinala, ang pagtataksil. Biglang tumunog ang telepono ni Enteng. Napalingon si Ramon at agad siyang nakaramdam ng matinding pagdududa. Pinanood niya si Enteng na nanginginig habang sinasagot ang tawag. Mahina nitong sinabi na ang kanyang ina ang tumatawag at kailangan niya itong puntahan. Ngunit may kakaibang kaba sa kanyang kilos, isang kaba na hindi nakaligtas sa mapagmasid na mata ni Tanggol. Nang umalis si Enteng, palihim siyang sinundan ni Tanggol. Sa dilim, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Si Enteng, kaharap si Rigor. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat banta, ang bawat utos. Doon tuluyang nabasag ang natitirang tiwala sa puso ni Tanggol. Nalaman niyang hindi aksidente ang lahat. Ito ay isang pagtataksil. Lumabas sina Rigor at Enteng mula sa kanilang pinagtataguan. Malamig ang boses ni Rigor habang pinapaalala kay Enteng ang kanyang utos. Dalhin si Tanggol o mamamatay ang kanyang ina. Walang awa sa kanyang mga salita. Walang pag-aalinlangan sa kanyang banta. Sa dilim, pinagmamasdan ni Tanggol ang lahat. Doon tuluyang nagbago ang kanyang mundo. Hindi na ito hinala lamang, ito ay katotohanan. Ang taong itinuring niyang kapatid ay kasabwat ng kanyang pinakamatinding kaaway. Pagbalik ni Enteng sa kanilang tagpuan, agad siyang sinalubong ng galit ni Tanggol. Walang pag-aalinlangan, diretsahan niyang inakusahan si Enteng. Ngunit nagkunwari si Enteng, nagpanggap na walang alam, pilit tinatanggi ang lahat. Ngunit hindi na nagpaloko si Tanggol. Alam na niya ang totoo. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita. Ang bawat pagtataksil. Para kay Tanggol, mas masakit pa ito kaysa sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Ang mawalan ng kapatid sa laban. Huwag sa aming tao. Di ko alam ang pinagsasasabi. Huwag ka na magsinungaling! Sinundan kita! Sa isang iglap, pumunot ng baril si Enteng at itinapat ito kay Tanggol. Nagulat si Ramon, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nanginginig ang kamay ni Enteng habang ipinaliliwanag na hawak ni Rigor ang kanyang ina at wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos nito. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Sa halip,
Lumapit pa siya, hinamon si Enteng na iputok ang baril kung iyon ang kanyang pinili. Tahimik ang paligid. Walang gumagalaw, walang humihinga. Itinutok din ni Ramon ang kanyang baril kay Enteng, handang ipagtanggol si Tanggol. Ngunit sa sandaling iyon, nanaig ang takot ni Enteng, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Humikit siya sandali, at sa isang iglap, pinaputok niya ang baril. Umalingaw-ngaw ang putok sa katahimikan, ang tunog ng tuluyang pagkawasak ng tiwala, pagkakaibigan, at ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Hawak ni Rigor ang nanay ko. Kailangan mo kong patay para mailigtas si Almin. Iputok mo, Teng! Tay, patayin mo ako! Iputok mo, Teng! Tay, patayin mo ako! Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang lahat. Ang putok ng baril ay hindi lamang tunog ng isang desisyon. Ito ang naging hudyat ng tuluyang pagkawasak ng tiwala, pagkakaibigan, at pagkatao ng bawat isa. Para kay Tanggol, ang sakit ay hindi lamang nanggaling sa pagtataksil ni Enteng, kundi sa katotohanang ang taong itinuring niyang kapatid ay napilitang maging instrumento ng kanyang kalaban. Ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan, ang mga laban na sabay nilang hinarap, at ang mga pangakong hindi sila mag-iiwanan, lahat ay tila nabura sa isang iglap. Sa kanyang mga mata, hindi lamang siya nasaktan bilang pinuno, kundi bilang isang kaibigan na nawalan ng kapatid. Para kay Enteng, ang desisyong iyon ang tuluyang sumira sa kanyang pagkatao. Hindi niya ginawa iyon dahil sa galit o pagkakanulo, kundi dahil sa takot. Takot na mawalan ng nag-iisang taong mahalaga sa kanya. Ngunit sa pagpili niyang iligtas ang kanyang ina, isinakripisyo niya ang lahat ng iba pa, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkakaibigan, at ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, wala nang tama o mali. Tanging ang sakit ng isang anak na pinilit pumili, at ang sakit ng isang kaibigan na iniwan sa gitna ng dilim. Samantala, si Rigor ang tunay na nagwagi sa sandaling iyon, hindi dahil may napatay siyang kalaban, kundi dahil nagawa niyang sirain ang pundasyon ng pagkakaisa ng grupo ni Tanggol. Alam niyang ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti ay hindi lamang ang pananakit ng katawan, kundi ang pagwasak ng tiwala at paniniwala ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagtataksil na iyon, nagawa niyang hatiin ang mga pusong minsang nagkaisa laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang sandaling iyon ang nagsilbing simula ng isang mas matinding pagbabago. Ang sakit na naramdaman ni Tanggol ay hindi lamang mag-iiwan ng sugat. Ito ang magiging apoy na magtutulak sa kanya upang harapin ang katotohanan at tapusin ang laban. Ang pagtataksil ni Enteng ay hindi lamang katapusan ng kanilang pagkakaibigan, kundi simula ng isang mas mabigat na digmaan, isang digmaan hindi lamang laban kay Rigor, kundi laban sa sakit, konsensya, at sa mga desisyong walang paraan upang maitama. Sa katahimikan matapos ang putok, iisa lamang ang malinaw. Wala nang babalik sa dati. At mula sa araw na iyon, ang bawat hakbang nila ay hindi na para sa paghihiganti lamang, kundi para sa hustisya, katotohanan, at para sa lahat ng nawala sa gitna ng pagtataksil at kapalaran. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.